Ang kasiyahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. Sa dami ng nangyayari sa paligid natin ngayon, social media, trabaho, stress at ingay, ang hirap mag-concentrate. Parang araw-araw may hinahabol ka, deadlines, notifications at kung ano-ano pa. Pero sabi ng mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, kahit gaano pa kagulo ang mundo, may isang bagay kang laging kayang kontrolin. Ang iniisip mo. At saan ba nagsisimula yon? Sa umaga. Ang umaga ay parang restart button. Bawat gising mo, panibagong simula. Kahit hindi mo hawak kung anong mangyayari buong araw, kaya mong kontrolin kung paano ka magsisimula. Para sa isang Stoic, hindi lang basta-basta ang umaga. Mahalaga ito. Dito mo pinapakita kung gaano ka kahanda at kadisiplinado sa buhay. Isipin mo, paano ka gumigising? Pagod, malungkot, lutang, o kalmado at may direksyon. Madalas, kung paano mo sinimula ng araw mo, ganun din ang takbo ng buong araw mo. Kaya sabi ng mga Stoic, kung gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo, huwag kang maghintay ng pagbabago sa labas. Simulan mo sa sarili mong umaga. Ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa pagiging matatag. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw sa gusto mo, sa pag-iisip bago kumilos, at sa pagpili ng tamang reaksyon sa bawat sitwasyon. Kapag sinimulan mo ang umaga mo ng may pasensya, disiplina, at pasasalamat, mas buo ang loob mong harapin ang araw. Para kang mandirigmang handang sumabak sa laban. At hindi ito para sa special lang. Kung pinapanood mo ito, malamang isa ka sa mga taong seryoso sa pagbabago. Hindi ka lang bumangon para mag-survive. Bumangon ka para may gawin, may maabot, may maipagmalaki. Para sa mga Stoic, kahit ang simpleng paggising ay may kahulugan. Kasi ito ang unang desisyon mo sa araw. Magpapatuloy ka ba sa tulog o babangon ka kahit antok para ipakita na kaya mong kontrolin ang sarili mo? Walang perpektong umaga, pero pwede kang magkaroon ng makabuluhang umaga. Umagang sinimulan mo sa sarili mong terms, hindi dahil may nag-text o dahil may notification, kundi dahil pinili mong maging mas maayos na tao ngayon kaysa kahapon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 simpleng gawain tuwing umaga na mula sa Stoic philosophy. Mga bagay na makakatulong sa iyo para gumising ng may linaw, disiplina at katahimikan sa isip. At kapag ginawa mo ito araw-araw, hindi lang umaga mo ang magbabago, pati buhay mo. Kaya tara na, magtiwala sa proseso. Simulan natin ang laban tuwing umaga. Number 1, hanapin ang ikigai. Layunin mo sa bawat gising. Alam mo yung pakiramdam na gumising na parang wala kang gana? Parang ano ba tong buhay na ito? Ngayon isipin mo naman yung kabaligtaran. Yung gising ka pa lang, excited ka na. May dahilan ka para bumangon. Yan ang tinatawag na ikigai. Ang ikigai ay salitang Japanese na ibig sabihin ay dahilan ng pag-iral. Sa madaling salita, ito ang sagot sa tanong na, bakit ako bumabangon tuwing umaga? Ayon sa mga Stoic gaya ni Marcus Aurelius, bawat tao ay may kanya-kanyang papel sa mundo. Lahat tayo may misyon. At hindi lang ito basta trabaho. Ito ay isang personal na misyon na nagbibigay saysay sa buhay natin. Ang tunay na Stoic ay hindi lang basta nabubuhay. Nabubuhay siya ng may layunin. Paano mo mahahanap ang ikigai mo? Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang bagay na gusto ko talagang ginagawa? Saang bagay ako magaling? Ano ang kailangan ng ibang tao na kaya kong ibigay? Ano ang pwede kong pagkakitaan habang ginagawa ko ito? Kapag nahanap mo ang intersection ng mga tanong na yan, bam! Yan ang ikigai mo. At kahit hindi mo pa alam ngayon ang sagot sa lahat, okay lang. Ang mahalaga ay nagsisimula ka ng magmuni-muni at maghanap. Stoic insight. Layunin ay lakas. Sa Stoicism, mahalaga ang pagiging malinaw sa direksyon ng buhay. Dahil kapag alam mo kung bakit ka bumabangon, mas buo ang loob mong harapin ang kahit anong hirap. Kahit traffic, stress o problema, lahat ng yan kaya mong lagpasan kung may matibay kang bakit. Hindi ka basta nadadala ng agos. Ikaw ang may hawak ng manibela. At ang maganda pa dito, kapag namumuhay ka ayon sa ikigai mo, nag-iiba ang aura mo. Mas masaya ka. Mas present ka sa mga tao sa paligid mo. Mas inspired ka, at mas produktibo ka. Kaya sa susunod na itatakda mo ang alarm mo para bukas ng umaga, itanong mo sa sarili mo, ano ang dahilan ko para bumangon? Hindi ito tungkol sa biglaang pagbabago. Ito ay isang proseso. At gaya ng sinasabi ni Marcus Aurelius, hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, araw-araw, ginagawa mo ang tama. Kapag nabuhay ka na may ikigai, hindi lang umaga mo ang nagkakaroon ng kahulugan, pati buong buhay mo. Number 2,
Maghanda gabi pa lang, iset up ang umaga mo. Alam mo bang ang quality ng umaga mo ay nagsisimula hindi sa paggising, kundi sa gabi bago ka matulog? Kadalasan, pagkatapos ng isang mahabang araw, gusto na lang natin magpahinga. Minsan, nauubos ang oras sa kakapanood ng series o pag-scroll sa social media hanggang madaling araw. Pero ang tanong, nakakatulong ba talaga ito sa atin? Ayon sa mga Stoic, ang paghahanda ay susi ng tagumpay. Kung gusto mong gumising ng maayos, paghandaan mo ito bago ka pa matulog. Paano ka maghahanda sa gabi? Iwasan ang screen time 1 oras bago matulog. Hindi ito para pahirapan ka. Ito'y para bigyan ng signal ang utak mo na oras na para magpahinga. Magplano ng susunod na araw. Isulat ang top 3 priorities mo para bukas. Simple lang pero big impact. Paggising mo, alam mo na agad ang direksyon mo. Mag-relax ng may intensyon. Pwede kang mag-meditate, magbasa ng konti, o kahit simpleng deep breathing. Ito'y hindi lang pampakalma, kundi pampatibay ng isip. Ayusin ang tulugan mo. Gumawa ng routine na tahimik, malinis at komportabling space. Isang lugar na parang sinasabi sa'yo, ligtas ka. Panahon na para magpahinga. Stoic insight. Control what you can, accept what you can't. Hindi natin hawak ang lahat ng mangyayari bukas, pero kaya nating ihanda ang sarili natin kung paano ito haharapin. Si Marcus Aurelius, kahit isa siyang emperor, hindi niya sinayang ang gabi niya sa walang kabuluhang bagay. Alam niya ang halaga ng katahimikan, pahinga at malinaw na isip. Kaya kung gusto mong gumising ng may lakas, linaw at layunin, simulan mo sa gabi. Hindi kailangan magbago ng biglaan, unti-unti lang. Bago ka matulog mamayang gabi, subukan mo ito. Patayin ang cellphone kahit 30 minuto lang bago matulog. Isulat ang isang goal mo para bukas. Magpasalamat sa isang magandang nangyari ngayong araw. Maliit na bagay, pero malaking epekto. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagkakaroon ng sistema. Gabi pa lang, tinutulungan mo na ang sarili mong gumising na panalo. Number 3. Iwasan ang maagang distractions. Simulan ang araw sa katahimikan. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao, pagmulat pa lang ng mata, cellphone agad, check ng notifications, messages, social media, at minsan, breaking news pa. Pero ang tanong, yan ba talaga ang gusto mong unang makaharap sa araw mo? Ayon sa mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, ang kalidad ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng atensyon mo. Kung saan mo inilalagay ang focus mo, doon ka rin dadalhin ng buhay mo. Ang kapangyarihan ng tahimik na umaga. Ang unang oras sa umaga ay sagrado. Ito ang moment na kalmado pa ang mundo. Walang tawag, walang traffic, walang istorbo. At sa panahon ngayon, ang katahimikan ay hindi lang regalo. Kapangyarihan ito. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa katahimikan, ikaw ang may kontrol. Hindi ka basta-basta natatangay ng gulo ng mundo. Ikaw mismo ang pumipili kung ano ang papapasukin sa isip mo. Hindi ka reaksyon lang sa paligid mo. Ikaw ang direksyon. Paano iwasan ang distraction sa umaga? Huwag agad kunin ang phone, kahit 30 minutes lang. Bigyan mo ang sarili mo ng digital free space. Gamitin ang unang oras para sa sarili mo. Pwede kang mag-journal, mag-meditate, magbasa ng inspirational content, o simpleng tumingin sa labas habang umiinom ng kape. Gumawa ng morning routine na simple pero makabuluhan. Isang bagay na ikaw lang at ang katahimikan. Walang mundo, walang ingay, ikaw lang. Stoic insight, ang focus ay yaman. Ayon sa mga Stoic, kung gusto mong mabuhay ng maayos, alagaan mo ang iyong isip. At ang unang hakbang diyan ay ang hindi agad hayaan ang gulo ng mundo na pumasok sa utak mo. Kapag pinili mong huwag munang sumagot sa mga mensahe, huwag munang mag-scroll, pinipili mong unahin ang sarili mong kapayapaan. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay self-respect. Dahil kung simula pa lang ng araw, gulo na agad ang iniisip mo, paano mo maaasahan na magiging kalmado at productive ang buong araw mo? Pero kung sinimulan mo ang umaga mo sa katahimikan, presence at linaw, mas magiging buo ang loob mo para harapin ang kahit anong dumating. Kaya bukas ng umaga, bago mo hawakan ang cellphone mo, tanungin mo muna ang sarili mo, anong gusto kong maramdaman ngayong araw? At kung sagot mo ay kapayapaan, focus o kalinawan, simulan mo yan sa hindi pag-check ng notifications agad. Tahimik, buo ang loob, stoic. Number 4. Gumising sa pare-parehong oras. Disiplina sa sarili, lakas sa araw. Alam mo yung pakiramdam na gigising ka ng alas 6 ngayon, tapos bukas alas 9, tapos sunod na araw alas 10?
Hindi lang yan nakakagulo sa schedule mo, nakakagulo rin yan sa katawan at isip mo. Kaya para sa mga Stoic, mahalaga ang consistency. At isa sa pinaka-basic pero powerful na disiplina ay ang paggising sa pare-parehong oras araw-araw. Stoic Insight, ang disiplina ay kalayaan. Para kay Marcus Aurelius at sa iba pang Stoic, ang disiplina ay hindi pagkitil ng kalayaan, ito ang daan papunta sa tunay na kalayaan. Kasi kapag may control ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan hintayin ang motivation. Ginagawa mo ang dapat gawin kahit hindi mo feel. Gising sa tamang oras araw-araw, kahit na antok ka, kahit na wala kang pasok, kahit na ang sarap ng tulog mo. Bakit? Dahil gusto mong patunayan sa sarili mo na ikaw ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Tips para magising ng consistent. Matulog sa pare-parehong oras gabi-gabi. Gusto mong gumising ng 6 a.m. Simulan mo sa pagtulog ng maaga. I-set ang alarm at huwag i-snooze. Kahit gaano pa kasarap ang kama, tumayo ka. Ang unang panalo mo sa araw ay ang pagbangon. Ilagay ang alarm sa malayo para mapilitan kang tumayo at hindi i-off habang nakapikit pa. Magkaroon ka ng morning ritual na ikinagagalak mong simulan. Maaaring simpleng kape, tahimik na journaling, magaan na stretching, o pag-upo sa veranda habang tanaw ang umaga. Kapag may bagay kang inaabangan tuwing gising, hindi na mahirap bumangon, kundi isang bagay na gusto mong gawin. Real talk, hindi ito madali sa simula. Oo, mahirap bumangon sa pare-parehong oras, lalo na kung gabi ka natulog o pagod ka. Pero tandaan, ang Stoicism ay tungkol sa pagpapalakas ng loob at pagpapatatag ng disiplina. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging consistent. Kapag araw-araw mong pinipiling gumising ng maaga at sa tamang oras, parang sinasabi mo sa sarili mo, ako ang may hawak ng buhay ko, hindi ang antok, hindi ang kagustuhang magpahinga. Ako. At ang pinaka-rewarding part, makikita mo kung gaano karaming bagay ang kaya mong gawin sa isang umaga kapag hindi mo ito sinayang. Kaya simula bukas, subukan mong gumising sa parehong oras at panindigan mo. Hindi dahil gusto mong maging perpekto, kundi dahil gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mong panindigan ang mga desisyon mo. At sa mundong puno ng distraction, ang disiplina ay rare. Pero ikaw, hindi ka ordinaryo. Kaya mo yan. Number 5. Magpahinga kung kailangan. Self-compassion ay hindi kahinaan. Kapag naririnig natin ang salitang Stoic, madalas iniisip natin ang mga taong matigas, hindi umiiyak, laging disiplinado, walang reklamo. Pero ang totoo, ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging bato. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili at marunong umunawa sa sariling limitasyon. Sa simpleng salita, pwedeng magpahinga. At hindi mo kailangang mag-guilty kapag ginawa mo ito. Stoic Insight. Be strict with yourself but also kind. Si Marcus Aurelius, kahit emperor, ay paulit-ulit na pinapaalalahanan ang sarili niya sa kanyang mga pagkukulang. Pero hindi para saktan ang sarili, kundi para matuto at mag-move forward. Sa umaga, may mga araw talaga na hirap tayong bumangon. Minsan puyat ka. Minsan emotional ka. Minsan pagod ka lang talaga. At alam mo ba, okay lang yon. Ang mahalaga ay hindi ka susuko sa proseso. Ang Stoic mindset ay hindi never fail, kundi kapag nagkamali, bumalik agad sa tamang landas. Practical reminder, may araw na mapapapindot mo ang snooze. May araw na hindi mo masusunod ang buong routine mo. May araw na matetempt kang balikan ang dating gawe. Pero ang tunay na Stoic, hindi nakadepende sa perfect streak. Ang tunay na Stoic ay bumabangon kahit ilang beses siyang nadapa. Magpahinga para makabawi. Ang pagpapahinga ay hindi excuse. Ito ay reset. Ito ay self-awareness, na parte ng growth ay ang pag-intindi sa sariling rhythm. Minsan kailangan mong huminto sandali para makatakbo ulit ng mas malayo. Kaya kapag naramdaman mong nauubos ka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huminga, magpahinga, at bumalik ulit bukas na may panibagong lakas. Stoicism, katatagan at pag-unawa. Hindi mo kailangan maging mahigpit palagi. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Disiplinado, oo, pero marunong ding magpatawad sa sarili kung kailan kailangan. Kapag pinagsama mo ang disiplina at compassion, doon ka nagiging tunay na matatag. Kaya kung may araw na hindi mo nasunod ang routine mo, tandaan mo lang, hindi ka bagsak, hindi ka talo, nagsisimula ka lang ulit. At bawat pagsisimula ay panibagong pagkakataon para lumapit sa version ng sarili mong gusto mong maging. Number 6. Maliit na disiplina, malaking pagbabago. Sa unang tingin parang walang epekto ang mga simpleng bagay sa umaga,
gumising agad, ayusin ang kama, maghilamos, mag-journal saglit. Pero sa totoo lang, dito nagsisimula ang pagbabago. Ayon sa mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, ang karakter mo ay nabubuo sa mga maliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Stoic insight: small things aren't small if they shape your soul. Ang paglalakad ng 1 kilometro ay nagsisimula sa isang hakbang, at ang pagbuo ng isang disciplined life ay nagsisimula sa maliit pero paulit-ulit na choices. Kaya wag mong mamaliitin ang pag-ayos ng kama pagkagising, pag-inom ng tubig bago magkape, pagsusulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, pag-iwas sa phone sa unang 30 minuto. Sa mata ng iba, parang wala lang. Pero sa mata ng isang Stoic, ito ay mga desisyong bumubuo ng iyong pagkatao. Bakit mahalaga ang maliliit na disiplina? Ito ang unang panalo ng araw mo. Kapag nagawa mo ang isang maliit na task, nakakakuha ka ng momentum. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko, simula pa lang panalo na ako. Nabubuo ang respeto mo sa sarili. Hindi dahil sa laki ng nagawa mo, kundi dahil tinupad mo ang pinangako mo sa sarili mo. Kahit maliit lang. Natitrain ang isip at katawan mo sa order at focus. Ang gulo sa paligid, hindi mo palaging kontrolado. Pero kung maayos ang sarili mo, mas madali mong haharapin ang araw. Stoicism in action. Ipakita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang Stoic ay hindi lang maraming alam. Kumikilos siya. At hindi niya inaantay ang malaking moment para maging disiplinado. Ginagawa niya ang tama kahit walang nakatingin. Katulad ng pag-aayos ng kama, hindi mo ito ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa mo ito para sa sarili mong peace of mind. Isang simpleng senyales na may order sa buhay ko. Kahit maliit lang, may direksyon ako. Kaya sa susunod na makita mong parang wala lang yung ginagawa mo sa umaga, tanungin mo ang sarili mo, ito bang maliit na desisyon na ito? Tumutulong ba sa akin para maging mas maayos na tao? Kung oo, ituloy mo. Dahil ang maliliit na disiplina, kapag inulit araw-araw, nagiging malalaking pagbabago sa takbo ng buhay mo. At yan ang tunay na Stoic way. Simple, disente, at may saysay. Number 7. Accountability partner. Mas malakas pag magkasama. Mahirap magbago ng habits kung mag-isa ka lang. Kaya isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang disiplina at consistency ay ang magkaroon ng accountability partner. Isang taong tutulungan kang panindigan ang mga pangako mo sa sarili. Stoic insight: man is a social being. Marcus Aurelius. Ayon sa mga Stoic, kahit pa personal ang growth, hindi ito kailangang solong laban. Mas lumalalim ang ating pagunlad kapag may karamay tayong may parehong layunin, ang maging mas mabuting tao araw-araw. Ano ba ang role ng accountability partner? Paalala sa commitments mo. Kapag tinatamad ka na, sila yung magre-remind sa'yo kung bakit mo ito sinimulan. Source ng encouragement. Hindi mo kailangang magpanggap na laging okay ka. Sa kanila, pwede kang maging totoo. Tagapag-celebrate ng wins mo. Kahit gaano kaliit ang progress mo, may kasama kang magsasabi ng, ang galing mo, tuloy lang. Mirror ng mga blind spots mo. May mga bagay tayong hindi napapansin sa sarili. Minsan, kailangan natin ng taong tapat na magsasabi ng totoo para tayo ay matuto at magbago. Paano pumili ng tamang accountability partner? Piliin mo yung may malasakit sa personal growth mo. Yung hindi ka huhusgahan, pero hindi rin palalampasin ang excuses mo. Maaaring kaibigan, kapatid, kagrupo sa church, o online body, basta may respeto at bukas sa katotohanan. Hindi ito isang one-way street. Dapat pareho kayong may dedikasyon, parehong nagtutulungan, parehong nagpapaalala kapag nadudulas, at parehong nandyan para magdamayan sa bawat hakbang ng paglalakbay. Stoicism. Community ay mas matatag. Hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo mag-isa. Kahit sina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, lahat sila may mga taong kinakausap, pinagkukwentuhan, at pinanggagalingan ng karunungan. Kaya kung gusto mong mas maging consistent sa morning routine mo, humanap ng kasama sa journey na ito. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matalino kang humihingi ng suporta para sa mas matibay na pundasyon. Ngayong alam mo na ang halaga ng accountability partner, tanungin mo ang sarili mo. Sino sa buhay ko ang pwede kong isama sa ganitong klase ng growth? At paano ko siya maiimbitahan na sabay kaming maging mas disiplinado sa buhay? Hindi mo kailangang magbago mag-isa. Mas masaya at mas matatag ang growth kapag may kasama kang tumatahak sa landas ng Stoic wisdom. Number 8. Memento Mori.
Alalahanin ang kahalagahan ng bawat araw. Memento mori, isang simpleng paalala mula sa mga Stoic na ang ibig sabihin ay alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Oo, parang mabigat pakinggan, pero hindi ito para matakot ka. Ito ay para magising ka, para maalala mo na ang bawat araw, bawat gising, bawat hininga ay hindi garantisado. Stoic insight, you could leave life right now. Let that determine what you do, say, and think. Marcus Aurelius. Para sa mga Stoic, ang pag-alala sa kamatayan ay hindi nega. Ito ay paalala na mahalaga ang bawat sandali, na wala tayong oras para sayangin sa galit, inggit, procrastination, o kung ano pang walang saysay. Kapag gumising ka sa umaga, nadala ang pag-unawang hindi ito habang buhay. Mas pinapahalagahan mo ang mga simpleng bagay. Ang liwanag ng araw, ang tawanan ng mahal mo sa buhay, ang katahimikan habang nagkakape. Anong epekto ng memento mori sa umaga mo? Nagiging malinaw ang priorities mo. Hindi ka na basta-basta nagpapalipas ng oras. Pinipili mong unahin ang mahalaga. Mas kalmado kang humaharap sa stress. Dahil alam mong temporary lang ang lahat, pati problema. Mas marunong kang magpasalamat. Dahil sa halip na magreklamo sa gising, naiisip mong, buti nga may isa pa akong araw. Isang simpleng practice sa umaga. Bago ka bumangon o habang nagkakape, tanungin mo ang sarili mo. Kung ito ang huling araw ko, magiging proud ba ako sa kung paano ko ito gugugulin? Hindi ito para malungkot ka, kundi para tumino ka. Para gisingin ang puso mo sa katotohanang wala tayong hawak kundi ang ngayon. Stoicism, living with purpose. Ang Stoic ay hindi natatakot sa kamatayan. Ang Stoic ay natatakot sa buhay na walang direksyon. Sa buhay na puro delay, puro mamaya na, puro bukas na lang. Pero ngayon ang pagkakataon mo. Binigyan ka ng panibagong araw. Kaya gamitin mo ito ng may layunin. Sa tuwing gigising ka bukas, huwag lang basta bumangon. Bumangon ka na may pasasalamat, na may paninindigan, na may paalala na ang bawat araw ay regalo, hindi karapatan. Memento mori, at dahil dito, memento vivere, alalahanin mong mabuhay. Number 9. Negative visualization, maging handa sa mga pagsubok. Lagi tayong sinasabihan na think positive, mag-visualize ng tagumpay, kasiyahan, at magandang kinabukasan. Walang masama doon. Pero sa Stoic philosophy, may isa pang teknik na mas malalim at mas praktikal. Ito ang tinatawag na negative visualization o sa Tagalog, pag-iisip ng mga posibleng pagsubok. Stoic insight. He robs present ills of their power who has perceived their coming beforehand. Seneca. Ang ideya ay simple. Isipin mo ang mga bagay na maaaring hindi maganda. Malate ka sa trabaho. Ma-reject ang proposal mo. Magkaaberya sa biyahe. Mawala ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Hindi ito para takutin ang sarili mo, kundi para ihanda ang isip at puso mo. Para kung sakaling mangyari nga, hindi ka basta matitinag. Paano ito gawin sa umaga? Kapag tahimik pa ang umaga, isiping mabuti. Paano kung hindi ko makuha ang gusto ko ngayong araw? Paano kung may humarang sa plano ko? Paano kung may hindi inaasahang problema? At pagkatapos mong isipin yon, itanong mo naman, ano ang tamang reaksyon ko kung mangyari nga ito? Paano ako mananatiling kalmado? Ito ang tinatawag na mental rehearsal. Parang training sa isip para maging mas matatag ka kapag may dumating na problema. Resulta ng negative visualization, hindi ka madaling mabigla. Dahil napaghandaan mo na sa isip mo, mas kalmado kang magdesisyon, hindi ka driven ng emosyon, may presence of mind ka. Mas appreciative ka sa ngayon dahil naisip mong pwede pala itong mawala, kaya mas pinapahalagahan mo. Paalala, hindi ito pagiging nega, hindi ito iniimbita ang malas. Ito ay Stoic mindset ng paghahanda. Ang pagkakaiba lang, ang iba umaasa lang na sana okay ang araw. Ang Stoic, sinasabing, kahit hindi okay, kakayanin ko. Kaya bukas ng umaga, bago ka lumabas ng bahay, subukan mo ito. Isipin mo ang mga posibleng humadlang sa'yo. At ihanda mo ang sarili mong harapin ito ng may composure, tapang at kalinawan. Iyan ang Stoic way, hindi pag-iwas sa problema, kundi paghahanda sa kahit anong pwedeng mangyari. Number 10. Tapusin ang araw sa pasasalamat, reflecting on the day's gifts. Kung paano mo sinimulan ang araw mo ng may intensyon, ganun din dapat kung paano mo ito tatapusin na may pasasalamat. Sa Stoicism, ang gratitude ay hindi lang magandang asal. Isa itong disiplina, isang paraan para ituon ang isip mo sa kung anong meron
sa halip na magreklamo sa kung anong kulang. Stoic insight. He is a wise man who does not grieve for the things he has not, but rejoices for those which he has. Epictetus. Araw-araw, may mga bagay na hindi natin napapansin. Yung tahimik na kape sa umaga, yung simpleng ngiti ng isang kaibigan, yung katahimikan bago matulog. Madalas, ito pa nga ang nagbibigay lakas sa atin, hindi yung malalaking achievements, kundi mga munting biyaya na napakahalaga. Paano mag-practice ng gratitude tuwing gabi? Una, mag-journal bago matulog. Isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo mula sa araw na yon. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Basta totoo. Pangalawa, i-replay ang araw mo sa isip. Anong nagawa mong maayos? Sino ang napasaya mo? Ano ang natutunan mo? Pangatlo, i-acknowledge kahit ang mga hindi maganda. Minsan, ang mga problema ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Pasalamatan mo rin ang mga yon. Bakit mahalaga ang pasasalamat? Nagpapakalma ito sa isip. Hindi mo bitbit ang stress sa pagtulog. Mas mahimbing ang pahinga.